Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Marvy Jarel Ken Olyamera, na ikapitong baitang sa seksyong Immaculate Conception. At ngayong araw, tatalakayin ko ang talambuhay at mga akda ni Francisco Balagtas Baltazar. Si Francisco Balagtas y de la Cruz, ay pinanganak noong ikadalawa ng Abril 1788 sa Panginay Bigaa, ngayon ay Balagtas, Bulacan. Ang mga magulang niya ay sina Juana de la Cruz at Juan Baltazar, at ang mga kapatid niya ay sina Felipe, Concha at Nicolasa. Siya ang tinaguriang ama ng Balagtasan. Tinawag din siya sa palayaw na Kiko at Balagtas. Si Balagtas ay isang sikat at mahusay na manunulat at makata sa larangan ng pampanitikang Pilipino. Sa gulang na 11, lumuwas siya ng Maynila upang makahanap ng trabaho at makapag-aral. Pumasok siya una sa paaralang parokya sa Bigaa, kung saan siya tinuruan tungkol sa relihiyon. Naging katulong ni Balagtas si Doña Trinidad upang makapagpatuloy siya ng kolehiyo sa Kolehiyo de San Juan de Letran, at naging guro niya si Padre Mariano Pilapil. Taong 1835 nang manirahan si Balagtas sa Pandacan, Maynila. Nakilala niya dito si Maria Asuncion Rivera, isang magandang dalaga na naging inspirasyon niya. Tinawag niya ito bilang si Celia. Naging karibal niya si Mariano Nanong Capuli. Dahil makapangyarihan at may koneksyon sa pamahalaan, ipinakulong niya si Balagtas. Habang nasa kulungan si Balagtas, pinakasalan ni Mariano si Celia. Sa panahong ito, isinulat ni Balagtas ang Florante at Laura, na naging pinakasikat niyang gawa. Noong 1838, nakalaya na siya sa kulungan. Major Lieutenant at naging clerk sa hukuman si Balagtas. Nakilala niya dito si Juana Chambeng. Sila ay nagkamabutihan at kalaunan ay naging mag-asawa sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang surname na Balagtas sa sertipiko ng pagpapapasal. Ang Balagtas ay ang surname na ibinigay ng dating Gobernador General Narciso Claveria y Zaldoa. Si Claveria rin ang dahilan kung bakit may mga Espanyol tayong mga apelido. Si Balagtas at Chambeng ay binayayaan ng 11 anak. Nakulong ulit si Balagtas dahil sa pagputol ng buhok ng katulong ni Alferez Lucas. Lubos na naghirap ang kanyang pamilya at isinangla ang mga ari-arian upang makalaya siya. Nakalaya siya noong 1861. Namayapa siya noong ika-20 ng Pebrero 1862, dulot ng sakit na pneumonia at sa katandaan na rin niya. Marami man ang pagsubok na dumating sa buhay ni Balagtas, naging daan naman ito upang lumaki siyang malakas at labanan ang mga dagok nito. Florante at Laura. Isa itong mahabang tula na itinuturing na pinakamahalaga sa lahat ng mga korido sa Pilipinas noong ika-19 taon. Ang tulang ito ay nagpapahayag ng dulot na pag-ibig ng dalawang tao. Nakabase rin ito sa mga pangyayari sa buhay niya, partikular ang kanyang buhay, pag-ibig at relasyon nila Celia.